Kapag naghahanap ka ng bagong phone ngayon, ang daming choices. Halos lahat may AMOLED display, mataas na refresh rate at malaking battery. Ang problema, kapag pinakinggan mo lahat ng sinasabi online, parang lahat na lang sulit at pang flagship ang dating. Pero sa totoo, hindi ganun na nangyayari. Kaya sa video na ito, hindi tayo mag-hype. Ang gagawin natin, hihimayin natin kung alin ang phone na bagay sa paggamit mo, sa lifestyle mo at sa budget mo. Apat na bagong labas na smartphones ngayong 2026 ang pag-uusapan natin mula 8K hanggang 16K. At ang bawat isa ay may malinaw na dahilan kung bakit sila ginawa at kung kanino sila bagay. Simulan natin sa phone na pinakamadaling i-recommend para sa mga taong praktikal lang hanap at ayaw ng komplikadong specs o features na hindi naman nagagamit madalas. Ang Redmi Note 15 ay hindi yung phone na bibilin mo dahil sa first impression, kundi dahil sa kung paano siya nagpe-perform sa daily use. Pero ito yung phone na kapag ginamit mo, maiintindihan mo kung bakit maraming bumibili ng ganitong klaseng device. Ang display ay may 6.77-inch Full HD Plus AMOLED na may 120Hz. Yung laki ng screen ay sapat para sa panonood ng videos at pag-scroll sa social media. Ang 388 ppi ay malinaw din para sa normal viewing distance. Hindi ito sobrang sharp na mapapansin mo agad ang difference kumpara sa mataas na resolution, pero sa araw-araw malinaw siya at komportable sa mata. Yung brightness umaabot hanggang 3200 nits na malaking bagay lalo na kung madalas ka sa labas. Pagdating sa performance, gumagamit ng MediaTek Helio G100 Ultra. Well, ang ganitong chipset ay normal lang makita sa price range na ganito. Marami ka naman makikitang mas maganda ditong chipset basta taasan mo lang ang budget mo. Hindi ito ginawa para sa heavy gaming o para sa mga naghahabol ng benchmark score. Pero sa Antutu version 11 nasa around 550k, which is sapat na para sa daily use. Naka 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage din. Pero ang mahalaga dito ay may expandable storage hanggang 2TB via microSD. Sa panahon ngayon na bihira na ang may ganitong option, malaking advantage to. Naka Android 15 at ang mas mahalaga pa dito ang commitment na 4 major Android upgrades. Ibig sabihin nito ay mas mahaba ang lifespan ng phone pagdating sa software. Kaya kung bibili ka nito ngayon, siguradong hindi ka agad maiiwan sa update sa mga susunod na taon. Sa camera, may 108 megapixel main at hindi ito flagship camera. Hindi rin ito pang photography enthusiast. Pero sa magandang ilaw, malinaw ang kuha at above average ang details. Ang 2 megapixel depth camera ay nandyan lang para sa portrait shots. Ang video recording naman hanggang 1080p at 60fps, which is sapat ito para sa casual videos. Sa harap naman may 20 megapixel selfie na maayos para sa video calls at social media. Pero ang battery ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naging practical ang phone na to. Ang 6000 mAh ay mas malaki kaysa sa average na 5000, kaya mas matagal mo tong magagamit. Ang 33 watts charging naman ay sapat na para sa ganitong price at may 18 watts reverse charging kapag kailangan mo mag-charge ng ibang device. Sa presyong 9,349 pesos, ang Redmi Note 15 ay pwede mong i-consider kung daily phone ang hanap mo at gusto mo lang ng phone na maayos gamitin. Kung ang Note 15 ay para sa practical users, ang Poco M8 5G naman ay malinaw na ginawa para sa mas priority ang performance. Ito yung phone na pwede mong piliin kung gusto mo ng mas responsive at mas stable gamitin sa gaming. May 6.77-inch Full HD Plus 3D Curve AMOLED na may 120Hz refresh rate. Yung curve design sa gilid, hindi to para sa lahat. Ako rin mismo, hindi ko trip yung ganitong display. Pero yung iba, mas immersive daw kasi lalo na kapag nanonood ka ng videos. So ikaw boss, gusto mo ba ng curve o ayaw mo? Paki-comment naman. Sa brightness, umaabot din ito hanggang 3200 nits kaya malinaw pa rin gamitin kahit outdoor. Pagdating sa loob, dito na talaga nagkakatalo. Dahil under 10K, binasag na nila yung typical na chipset at gumamit ng Snapdragon 6 Gen 3. Sa version 11, nasa around 850k ang score. Kaya mabilis mag-open ng apps, mas consistent ang performance lalo na kapag naglalaro ka. May 8GB RAM at 256GB storage at may expandable din hanggang 1TB na bihira na ngayon sa ganitong price. Naka Android 15 na rin siya at may 4 years OS updates plus 6 years security
updates. Kaya malaking plus to lalo na kung balak mong gamitin ang phone ng matagal. At higit sa lahat may 5G support din kaya ready na kung may 5G sa area mo. Sa camera naman simple lang ang setup. May 50 megapixel main at 2 megapixel secondary camera. Okay ito para sa daily photos at pang social media. May 4K video recording din. Pero make sure na may tripod ka para mas steady ang kuha. Yung 20 megapixel selfie ay malinaw at sapat para sa video calls at basic content. May 5,520 mAh capacity na mas mataas pa rin sa typical na 5,000. Mas mabilis na din ang 45 watts charging kumpara sa Redmi Note 15 at may 18 watts reverse charging din kung kailangan mong mag-charge ng ibang device. Sa sale price na 8,796 pesos, ang Poco M8 5G ay bagay sa mga mas inuuna ang performance at update support. Kung gaming din ang habol mo sa ganitong budget, ito yung pinaka-logical na piliin. At dito na pumapasok ang phone para sa mas demanding na daily user. Ang Poco M8 Pro 5G ay hindi ginawa para sa hype. Ginawa ito para sa mga taong mas pinahahalagahan ang malinaw na screen, mas malaking battery at mas mabilis na charging sa araw-araw na paggamit. May 6.83-inch 1.5K AMOLED at 120Hz. Mas mataas ang resolution nito kumpara sa mga naunang phones kaya mas sharp ang text at mas malinaw panooran ng videos. May HDR10 Plus at Dolby Vision support din na mapapansin mo kapag nanonood ka ng supported content. May Gorilla Glass Victus pa kaya dagdag protection. Gumagamit ito ng Snapdragon 7S Gen 4 na nasa around 986K ang score. May 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage. Naka-Android 15 na rin ito at hanggang 4 major Android upgrades. May 50 megapixel main na may Light Fusion 800 sensor at OIS. Malaking tulong ang OIS sa mas stable na videos at mas malinaw na kuha sa low light. May 8 megapixel ultrawide din para mas flexible ang framing. Ang video recording ay hanggang 4K at 30 FPS at may 32 megapixel selfie. Sa battery naman may 6,500 mAh capacity at 100 watts fast charging. Idagdag mo pa yung 22 watts reverse charging. Sa sale price na 11,499 pesos, ang phone na ito ay bagay sa mga user na inuuna ang screen quality at charging speed. Hindi dahil sa hype, kundi dahil mas convenient siyang gamitin sa everyday use. Ngayon, ito ang phone na may pinaka-specific na target market sa listahan. Ang Honor X9D 5G ay hindi talaga ginawa para sa lahat. Kasi kung chipset ang pinaka-priority mo, mas logical pa rin si Poco. Pero kung tibay at outdoor use ang mas mahalaga sa'yo, dito na pumapasok ang phone na to. May 6.79-inch Full HD Plus AMOLED, 120Hz at 427 ppi. Well, ang pinakamapapansin mo dito ay yung 6,000 nits peak brightness. Kaya dito pa lang malalaman mo na kung sino talaga ang target market ng phone na to at yun yung mga taong laging nasa labas. May HDR support din na gumagamit ng aluminosilicate glass na mas matibay kumpara sa karaniwang glass. Naka Snapdragon 6 Gen 4 na may score na around 995K. May 12GB RAM at 256GB storage at naka Android 15 na rin. Sapat ang performance para sa daily task at multitasking. Tulad ng nabanggit natin, hindi ito performance focused phone pero maaasahan mo naman sa normal na paggamit. May 108 megapixel main na may OIS. May 5 megapixel ultrawide at 4K video recording din. Yung 16 megapixel selfie camera ay sapat naman para sa video calls at basic content. Sa battery may 8,300 mAh capacity na isa sa pinakamalaki sa listahang ito. Kaya para sa mga field workers, delivery partners at users na madalas na nasa labas, malaking advantage ang ganito kalaking battery. May 66 watts fast charging din na reasonable na para sa capacity nito. Sa features naman may IP69K dust and water resistance. Sa madaling salita, mas mataas ang protection nito laban sa alikabok at tubig. Kasama na yung high pressure water na hindi kaya ng typical na phone. May hanggang 2.5 meter drop resistance din kaya mas kampante kang gamitin sa mas demanding na environment. Sa sale price na 16,899 pesos, ang Honor X9D 5G ay bagay sa mga user na inuuna ang tibay at battery life kaysa sa raw performance. Sa huli, walang best phone para sa lahat kasi ang tamang phone ay yung swak sa paggamit mo. Kung practical ang hanap mo, pasok ang Redmi Note 15. Kung performance naman ang priority mo, mas bagay ang Poco M8 5G. Kung mas mahalaga sa'yo ang malinaw na screen at mas mabilis na charging, pwede mong tingnan ang Poco M8 Pro 5G. At kung pang outdoor at pang harabas ang kailangan mo, doon papasok ang Honor X9D 5G. Comment mo na din kung aling phone ang pinakabagay sa'yo base sa paggamit mo. Nasa description
description na rin yung links kung saan mo pwedeng bilhin ang mga phones na nabanggit namin. At kung nakatulong ang guide na to, i-like, i-share sa mga naghahanap ng phone at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tech buyer guides.